Kumusta? Welcome ulit sa Lenda Academy. Ngayon, tignan natin ang mga tool para sa buwanang pagsusuri ng kalusugan ng inyong portfolio. Buksan natin ang portfolio health. Sa itaas, ang tatlong pinakaimportanteng sukatan. Una, ang portfolio at risk, o par, ilang porsyento ng inyong pinautang ang nasa panganib dahil may nakalampas na bayad. Sa demo natin, mataas to senyales na maraming kailangang habulin. Pangalawa, ang collection efficiency, gaano kalaki sa nararapat singilin ang aktwal na nakolekta. At pangatlo, ang laki ng aktibong portfolio. Sa ibaba, ang aging buckets nakahati ang mga overdue ayon sa tagal. Ang 70 araw pataas ang dapat unahin. At ang trend mula sa araw-araw na snapshot, makikita kung bumubuti o lumalala ang PAR. Mag-scroll tayo pababa. Ang concentration risk, inilista ang mga borrower na may pinakamalaking utang bilang porsyento ng buong portfolio. Kapag masyadong malaki ang hawak ng iisang tao, delikado kaya binabantayan ito. Sa tabi, ang restructured loans, kung gaano karami ang na-restructure, ang tumataas na bilang ay palatandaan ng stress. At sa ibaba, ang collector leaderboard, sinusukat ang performance ng bawat collector sa nakaraang 30 araw, sino ang magaling maningil, at sino ang kailangang tulungan. Lahat ng ito nagbibigay sa inyo ng malinaw na larawan ng inyong portfolio sa isang tingin. Ngayon, ang loan classification at ang APLL, ang allowance for probable losses. Sumusunod ang lenda sa pamantayan ng CDA para sa loan loss provisioning. Buksan natin sa settings sa loan classification and APLL. Heto ang mga panuntunan. Una, ang grace period sa demo, 30 araw. Kapag mas maaga pa rito ang pagkalate, itinuturing pang current walang allowance. Pangalawa, ang mga allowance rate. Para sa mga lampas ng grace pero wala pang isang taon, 35% para sa isang taon pataas, 100% buong probisyon. At ang classification model, ang tatlong uri ng CDA. Mula sa mga panuntunang ito, automatikong kinocompute ng sistema kung magkano ang dapat ilaan para sa posibleng pagkalugi. Balik tayo sa portfolio health at mag-scroll sa loan loss provisioning. Ito na ang resulta ng klasifikasyon. Nakahati ang portfolio ayon sa uri. Current, ang mga nasa loob pa ng grace, past due under 1 year, at past due over 1 year. Sa bawat uri, makikita ang kabuuang balanse at ang inilaang allowance. At sa itaas, ang kabuuang allowance na dapat itabi para sa posibleng pagkalugi. Kapag naka-enable ang accounting, automatikong nagpo-post ang buwanang APLL journal kaya laging tama at handa ang inyong libro para sa audit ng CDA. Panghuli ang Vault Health Index. Isa itong composite score mula 0 hanggang 100 na nagbubuod ng kalusugan ng buong operasyon sa iisang numero. Sa demo natin, mababa ito nasa at risk dahil sa mataas na par at mababang koleksyon. Kita ninyo ang 5 salik na bumubuo nito? Collection, delinquency, cash, portfolio, at operational. May key observations din automatikong sinasabi kung ano ang problema. At sa ibaba, ang mga alert na nangangailangan ng aksyon. Isang tingin lang sa numerong ito, alam ninyo agad kung malusog o may sakit ang inyong operasyon. At iyan ang Portfolio Health, APLL, at Vault Health ng Lenda. I-recap natin. Una, ang Portfolio Health, PAR, Collection Efficiency, Aging, Concentration, at ang leaderboard ng Collector. Pangalawa, ang loan classification at APLL, sinusunod ang pamantayan ng CDA, automatikong kinocompute ang allowance para sa posibleng pagkalugi. At pangatlo, ang Vault Health Index, isang composite score na nagsasabi kaagad ng kabuuang kalusugan ng operasyon. Paalala, araw-araw, automatikong nag-update ang mga snapshot na ito sa pamamagitan ng nightly job, pero pwede rin ninyong i-refresh anumang oras. Sa susunod na module, ang bank reconciliation, pagtutugma ng inyong libro sa statement ng bangko. Kita-kita tayo doon.